Stephen Curry, nagsalita na sa goaltending miss call mga kaibigan. Harden, kinakarma na, binanata ni Joel Embiid. At Giannis Antetokounmpo, nasayang ang 54 points explosion laban sa Indiana Pacers. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, KD 15 with spike, mabibili lamang sa halagang 2,100. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffin.com for more high quality shoes. Ang Indiana Pacers ay naging host sa Milwaukee Bucks sa araw na ito sa Central Division Battle. Ang laro ay pinalabas sa NBA TV at ang parehong kupunan ay pumasok sa laban mga kaibigan bilang naging top 4 sa Eastern Conference. Ang Bucks ay pumasok sa labang ito na wala ang star guard na si Damian Lillard na siyang nakikitungo nga ngayon sa right calf injury. Ang mga bagay ay nagiging madali para sa Pacers, ngunit kailangan pa nga rin nilang idil itong si Giannis Antetokounmpo at itong si Chris Middleton. Sa maagang laban, ang forward na si Obi Toppin ay inanino itong si Antetokounmpo habang itong si Bruce Brown naman ay binabantayan itong si Middleton. Sa panimula ng laban, ang matchup na ito ay naging maayos sa unang 3 minuto na kung saan ang Indiana Pacers ay lumamang sa score na 13-5 at naipwersa nga nila ang Bucks na tumawag ng timeout. Matapos ang timeout, ang Pacers ay napanatili ang rhythm na kung saan napa-extend nga nila ang kalamangan patungo sa 20-5. Sa pagkakataong ito, ang mga bagay ay nagbago sa panahong nakuha ng Bucks ang 9-3 run na kung saan ang team ay nakabalik sa laban. Ang parehong kupunan ay gumawa ng iilang big plays mga kaibigan para isirado ang quarter, ngunit ang Pacers ay lumamang pa rin sa score na 38-24 matapos ang 12 minuto. Ito ay naging espesyal na panimula para sa Blue and Gold mga kaibigan sa pangunguna nitong ni Benedict Mathurin na mayroong 8 points. Ngunit sa pagpasok ng second quarter, ang buong laban ay naging magkaiba na kung saan ang Bucks ay naging mainit sa loob ng court sa panahong nagawa nga nila ang iilang zone defense sa half court. Ang kombinasyong ito ay ang nagpapalimit sa Pacers offense na kung saan ang Milwaukee Bucks ay naikat nga nila ang kalamangan ng Pacers patungo sa 5 points. Itong si Giannis Antetokounmpo ay ang halos gumawa sa damage mga kaibigan para tapusin ang half na ito at inahon ang Bucks mula sa napakalaking kalamangan ng Pacers. Ginawa nga niya ang all-around effort mga kaibigan laban sa Indiana gamit ang kanyang sukat at lakas. Ang former MVP ay gumawa ng 26 points sa halftime. Binuksan ng Milwaukee Bucks ang second half kasama ang patuloy na dominanting paglalaro nitong ni Giannis Antetokounmpo. Siya ay inaatake ang rim, kumukuha ng fouls na nagtungo nga ito sa efficient offense. Si Antetokounmpo ay nagkaroon na ng 46 points at 10 rebounds sa puntong ito habang ang Pacers ay pinangunahan nitong ni Halliburton at Turner mga kaibigan na nagkaroon ng 19 points each. Ang former MVP ay na-reach ang 50 points mga kaibigan sa natitirang 10.30 minutes sa final quarter. Siya ay naging unstoppable kaya ang Indiana Pacers ay nangangailangan ng creative solution para may panalo ang labang ito, lalong-lalo na sila ay nagkaroon ng foul trouble. Ngunit sa pagtatapos, nakuha ng Indiana Pacers ang pagkapanalo sa score na 126-124 sa panahong na-miss nitong ni Middleton ang isang 3-pointer. At dito'y nasayang ang 54 points effort nitong na Giannis Antetokounmpo. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa sumunod na laban naman, itong si Joel Embiid ay kasalukuyang nagkomento mga kaibigan kasunod ang impressive 6-1 start ng Philadelphia 76ers para sa season ito. At dahil sa nangyari, itong si Joel Embiid mga kaibigan ay nagpaparinig sa former teammate na si James Harden. Itong si Embiid ay na-emphasize nga niya ang importansya mga kaibigan sa team culture, egoless play at sa iba pang hindi magandang katangian. At dito'y na-i-highlight nga niya kung paano nga ba naging maayos ngayon ang kupo ng Sixers kasama ang panibagong manlalaro habang walang pagkagambala. Na ayon pa nga kay Joel Embiid, walang sinuman ang mayroong ego sa team na ito. Ito ang kanyang sinabi mga kaibigan matapos makuha ng Sixers ang 6-1 win-loss record sa panimula ng season ito.
Ang panahon nitong ni James Harden kasama ang Philadelphia 76ers ay naging marka sa controversy mga kaibigan, na kung saan siya ay nagbukas at nag-express ng dissatisfaction kasama ang kanyang role sa team na ito, na kung saan ito nga ang nagdala sa trade mga kaibigan patungo sa kanya sa Los Angeles Clippers. Ang komento nitong ni Embiid patungkol sa team's unity at unselfish play mga kaibigan ay nakikita na nga ngayon bilang isang responde sa kritisismo nitong ni James Harden. Muli, itong si Joel Embiid ay nakapag-put up pa rin ng MVP caliber numbers, kabilang na nga rin dito na pinangunahan nga niya ang NBA sa scoring. Siya ay napapanghawakan ngayon mga kaibigan ang pagiging leader ng team. Siya ay pinuri ang team's willingness mga kaibigan na maglaro ng magkasama at na-prioritize ang manalo kumpara sa lahat. Ang komentong ito ay isang patama dito kay Harden mga kaibigan, kasama ang paniniwala nitong ni Harden na kung saan na-voice out nga niya ang concern patungkol sa kanyang kaangkupan kasama ang Sixers system. Para naman sa parte nitong ni James Harden, sa panahong siya ay sumapi sa star-studded lineup na na-features itong si Russell Westbrook, Kawhi Leonard at Paul George. Ang team na ito ay nahihirapan nga ngayon sa panimula ng season. Ang Clippers roster sa ngayon ay na-boost ang isa sa most talent-laden lineups sa NBA history. Ngunit ang kanilang maagang resulta ay naging disappointing. Dahil sa panimula ng makuha nga nila itong si Harden, ang Los Angeles Clippers ay nahihirapan at natalo sa lahat ng 3 laban, kasama itong si The Beard na siyang naglaro sa huling 2 laban. Ang winless streak na ito ay nagreplika sa mataas na problema ng team, kung paano nga ba nila gagamitin ang kanilang panibagong superstar mula sa kanilang sistema. Anong masasabi nyo mga kaibigan? Samantalang sa kabila, sa maagang stage sa season ito, ang Golden State Warriors ay naging pabalik-balik na ang mga rookies sa pagitan ng G League patungo sa NBA. Ang Warriors ay gusto nga nilang ang parehong sina Trayce Jackson-Davis at Brandon Podziemski na mahahasa sa kanilang paglalaro sa G League, habang gusto rin nilang magkaroon ito ng oportunidad na makapag-contribute mga kaibigan sa NBA level. Ngayon, ang Golden State Warriors ay pinadala na naman silang muli dahil kasunod ang pagkatalo ng Golden State Warriors laban sa Denver Nuggets. Ang team ay in-announce nga ngayon na itong si Jackson-Davis at Podziemski ay babalik at maglalaro sa Santa Cruz Warriors mula sa kanilang naging official statement. Ang magiging likeliest scenario sa parehong dalawang manlalarong ito, sila ay maglalaro sa G League game sa paparating na Sabado at sasapi muli sa club mga kaibigan para sa kanilang laban kontra sa Cleveland Cavaliers na gaganapin sa paparating na linggo. Speaking of Golden State Warriors, ang officiating crew mga kaibigan ay na-miss nga nila ang crucial goaltending call mula kay Stephen Curry sa pagitan sa laban ng Denver Nuggets at ng Golden State Warriors, na kung saan itong si Aaron Gordon ay tinapal nga niya ang layup nitong ni Stephen Curry at naging malinaw na tumama na nga ito sa board. Nang mapagtanungan patungkol sa play na ito matapos ang laban, itong si Stephen Curry ay simpleng sinabi na ito ay tiyak na isang goaltending at kitang-kita na na-miss nga nila itong matawagan. Ngunit patuloy pangaraw rin itong naglalaro. Ito na itong si Stephen Curry mga kaibigan, at kung paano nga ba ito naglalaro mula sa kanyang buong karir. Siya ay hindi na binabalikan at sinisisi ang mga officials kahit nasa ganitong mga kaso na kung saan hindi na isang kaduda-duda na na-miss nga nila ang tawag na ito, dahil itong si Stephen Curry ay patuloy pa ring naglalaro matapos ang controversial play. Habang hindi na may tatanggi na na-miss nga nila ang tawag na ito, isang bagay sana na magkakaroon ng major impact sa laban, itong si Stephen Curry at ang Warriors mga kaibigan ay nagkaroon pa rin naman ng tsansa para may panalo ang laban. Ang Warriors ay nagkaroon ng positibong takeaways sa puntong ito sa laban, na kung saan pinasok nga nila ang laban na wala itong si Draymond Green, ngunit pinahirapan pa rin ng Golden State Warriors ang defending champion. Anong masasabi niyo mga kaibigan?
always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.